ng panimula. Ito po ay gagawin sa atin ng amin pong minamahal na pangalawang punong lungsod. Guwapong-guwapo, walang iba, kundi si Vice Mayor Justin Colago. Tayo po ay magbigay po guys sa ating po mga bisita. Mga panauhin po natin ngayong po araw na ito. Unahin po muna po natin, napakan po natin ang ating po Secretary, DOTC Secretary Jaime Bautista, palapakan po natin. Ganon din po, hindi na mapapatalo po ito pong isang taong binisita rin tayo mula po sa NHA. Isa pong talaga pong matikas na pangangatawan. Walang iba, palapakan po natin ang general po nila, General Manager Joe Bentay, palapakan po natin. Sir, magandang hapon. Ganon din po, nandito rin po ang DHSUD Secretary Zalino Acosar. Nandito rin po ang ating pong representative ng ating pong gobernador ng lalawigan ng Laguna, ni Governor Ramil Hernandez, Engineer Pablo Muntong Nasampo, si Engineer. Palapakan po natin. Mula naman po sa Quezon Province, representative po ni Governador Helen Tan, walang iba, nandiyan po ang kanya pong Provincial Administrator, Manuel Botardo, palapakan po natin. Nandito rin po ang ating pong LGU na Candelaria Mayor, walang iba, Mayor George Suwayan, palapakan po natin. At ngayon po ay talagang proud po kami dahil isa sa nangangasiwa din sa PNR Board of Director, walang iba, Board of Director Rondel Diaz, palapakan po natin. Sa lahat po ng ating pong LGU, mula po sa Lucena, sa LGU din po na Sariaya, Pagbilao, siyempre po ang ating pong regional manager din po dito po sa NHA, walang iba si Regional Manager Roderick Ibanez, palapakan po natin. At mapalad din po tayo, Sec, dahil nandito rin po ang ating pong mga bumubuo ng City Councilor po ng lungsod ng San Pablo, sa panguna po ng ating ginagalang din former Vice Mayor, palapakan po natin, Honorable Angie Yang. At nandito rin po ang iba pa po nating Konsihal Lubin Sentamante, Konsihal Christian Joramante, Konsihal Calatrava, at Konsihal Pabigo, palapakan po natin. In behalf of our City Mayor, Mayor Vicente Vicamante, tanggapin niyo po ang aming pong pasasalamat dahil hindi niyo po talaga nakakalimutan din nagampanan ng ating mga sinumpuan tungkulin. Talaga pong alam po ng ating mga kababayan ang sakripisyo ng bawat opisyal ng ating pong mga iba't ibang ahensya ng ating bansa. At kung kaya nga po, kami po ni Mayor Vicente Vicamante, kasama po ang taong bayan ng lungsod ng San Pablo, ganoon na rin po ang ating pong mga karatig pong mga probinsya, ay talaga pong kami po ay nag-uumapaw ang aming kasiyahan dahil alam po namin ito pong ating ginagawang mga proyekto ay para po sa kagaanan ng kabuhayan ng ating pong mamamayan. Tulad na lang po nito pong housing project. Alam po natin, dito po sa housing project na ito, bago naman po tayo magtrabaho, bago tayo umilos, ay talaga po meron dapat tayong tirahan disente o tahanan na kung masasabi natin ay komportable. At yan po ay ginagampanan din po ng NHA. Kung kaya nga po, paggising natin, alam po natin, meron tayong maingat at safety na komunidad. Ang sabi nga po ng NHA, hindi they don't just build a house, they create a sustainable community. Kaya palapakan po natin ang NHA. At ganoon din po sa parte naman po ng transportation, sa PNR, maging sa ating pong LTF, ating nating transportation group, alam po natin na ngayon po unti-unti nararamdaman ng ating mga kababayan kung paano po pinahalagahan ang ating pong mga mananakay. Binibigyan na po ninyo ng magandang transportasyon ang ating pong mga mananakay. Yan po ay tinatawag na simple things na ginagawa din po ng ating pong transportation o ng ating PNR, pero ito naman po ay big impact sa bawat pamilya. Kaya palapakan po natin ang ating pong PNR, ang lahat na nakakasiyaw sa panguna ng ating pong secretary. Sa ating pong secretary, please extend our gratitude
gratitude to our hardworking President Ferdinand Marcos Jr. for his outstanding support, lalo na po sa ating po mga kababayan dito po sa mga probinsya. Kaya panapakan din po natin ang ating minamahal na Pangulo. Kami po ni Mayor Vicente Bicamante, ang pamahalaan ng lungsod ng San Pablo, ay welcome po lagi ang lahat po ng inyo pong ginagawa pong biyaya, binibigay na biyaya para po sa aming lungsod, maging sa aming pong lalawigan ng Laguna. At syempre po, rest assured, kung ano pa po ang mga programa na pwede pang ihari ng ating pong national, talaga po kami ay laging susuporta kasama ang ating din pong Congressman, former City Mayor, Congressman Loreto Ambel Amante. Muli, maraming salamat po sa inyo po lahat at pagpalaan pa rin po tayo ng pong may kapal. At maraming salamat, Vice Mayor Justin Colago. Isa pa ring pagbati ang maririnig natin mula naman sa pamahalaang pang-probinsya. Ang aming pong masipag na gobernador ay hindi makakarating, subalit ipinadala niya po ang kanyang pinakamakisig na kawani. Mga kaibigan, the representative of Governor Ramil Hernandez, Engineer Pablo Del Mundo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay? Of course, I remember before this project was started, I attended a lot of consultation meetings sa Regional Development Council. Pinag-uusapan po kung saan ilalagay yung mga madi-displays. Siyempre, ayaw ng Pangulo ng ating pamahalaan na may maiiwan sa anumang development project. So, kung may madi-displays, dapat bigyan sila ng decent place para naman sila ay medyo mabuhay ng marangal. Okay? Which brings me to read to you his message. Isang mapagpahalang araw po sa inyong lahat. Inalulugod po ng pamahalang panlalawigan na maging bahagi ng programang naglulunsad ng pagtatayo ng magiging resettlement site para sa PNR South Longhorn Project. Naniniwala tayo sa kahalagahan ng pagsulong ng karapatan ng bawat mamamayan na maging ligtas at mabuhay ng may dignidad sa sariling tahanan. Ang karapatan na ito ang nagsisilbing pamantayan ng ating mga kasamahan mula sa National Housing Authority na patuloy na nagsisikap na punan ang malaking pangangailangan sa dissenting pabahay para sa ating mga mamamayan at walang sapat na kakayahang magkaroon nito. Ang proyektong ito ay patunay na pagkilala ng pamahalaan sa karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng tahanan na magtataguyod ng dignidad ng mga makikinabang dito. Ang proyektong ito na bunga ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya kasama na ang pamahalaang panlalawigan ay makatutulong ng malaki sa mga pamilya na maapektuhan ng PNR South Longhorn Project. Patunay ito na naniniwala ang pamahalaan na kaya natin isulo ang progreso habang pinahahalagahan din ang dignidad at karapatan ng ating mamamayan. Nandiyan po sila. Matagal nang bahagi ng ating serbisyong tama ang paglalaan ng tulong para mabigyan ng oportunidad na pagkaroon ng sariling bahay ang ating mga mamamayan, lalo na nga ang ating mga low-income families. At ang oportunidad na makatuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masiguro na hindi natin nakakaligtaan ang mga pamilya na maaapektuhan ng ating mga proyektong pang-infrastruktura ay isang malinaw na pagpapahayag ng ating collective responsibility sa pangkalahatang pangunlad ng ating mga komunidad. Higit sa lahat, naniniwala ako na ang bawat housing project na iba man ang beneficiaries o dahilan ng nagbunsod sa kanila o nagsisilbing bukal ng pag-asa. Ang pagsisimula ng proyekto na magiging daan upang makapagbigay tayo ng oportunidad sa isang mamamayan na mabuhay ng may dignidad at pag-asa ay proyektong nararapat lamang na bigyan ng sapat na suporta at pagkilala. In behalf of the Provincial Government of Laguna and our beloved Governor, binabati ko po ang National Housing Authority, ang Department of Transportation, ang ating pong pamahalang panglungsod ng San Pablo. Rise high, Laguna!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Engineer Pablo Del Mundo, ang representative po ng ating minamahal na punong governor ng lalawigan ng Laguna, Governor Ramil Hernandez. Alright po, and now, to give us the relocation of ISF affected by the PNR-SLH. Ladies and gentlemen, please welcome our very own hardworking Regional Manager of LHA Region 4, Roderick T. Ibanez. Ang PNR-SLH project or tinatawag po namin South Long Haul Project, ito po ay ang isang 560 kilometers trains na railways na meron pong 35 istasyon na magmumula sa Manila, dadaan ng Albay hanggang Sorsogon. Ito po ay proyektong pinamumunahan ng Department of Transportation na siyang pinamumunahan ng ating pinakamamahal na Secretary Jaime Bautista at gayon din po ng katuwang po niya ang Undersecretary Cesar Chavez ng Rios. Ang PNR po ay nasa ilalim naman po ng pamamahala ng ating General Manager Jeremy Regino. Magandang hapon. Ang National Housing Authority, kami po ang kanilang kinuha upang, sabi nga ng nagsalita kanina, hindi po pwedeng maiwan o ma-displace ang mga tao dahil lang po sa development ng infrastructure. Kaya po ang National Housing Authority bilang aming mandato na mag-provide ng pabahay sa ating mga mamamayan, kami po ang kanilang tinap upang magkaroon ng resettlement area para po sa mga apektado ng development ng railways. Kami po ay pinamumunahan ng aming pinakamamahal na General Manager, Joven Eitang. Noong po nagsimula ang project noong September 3, 2019, agad pong nag-conduct ng PCO o survey at census ang National Housing Authority mula po sa segment 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Kaya po nung natapos po ang TCO activity at naibigay po ng DOTR ang karampatang budget, agad po namin pinaaprubahan ang iba't ibang sites po ng ating mga pabahay. Ang segment 2 po ay ang Calamba to Batangas line. Ang segment 3 po ay yung San Pablo hanggang Pagbilao. Ang segment 4 po ay ang Calamba hanggang Tagkawayan, Quezon. Segment 5 ay Naga hanggang Legazpi Albay. Ang segment 7 ay ang Legazpi Albay hanggang Maglog, Sorsogon. Ang segment 3 po, o yung mula rito sa San Pablo hanggang po sa Pagbilao, Quezon, ito po ang tinatawag nating priority section. Ito po ay ang mga munisipalidad ng San Pablo, Chaong, Candelaria, Sariaya, Lucena, Pagbilao na may kabuuang 9,819 household at ipoprovide po natin ito lahat ng pabahay. Ngayon po, sa araw na ito, dito po sa San Pablo o tinatawag natin St. Bart's Residences ay magtatayo po tayo ng 1,099 units dito po sa 10 hektaryang lupa sa San Bartolome, San Pablo, Laguna. Konting trivia lang po, napakahalaga po nito sapagkat hindi nyo po natatanong, ako po ay taal na taga Laguna. Ang nanay ko po ay ipinanganak dito sa San Pablo. Ang tatay ko po ay taga Luciana, Laguna. Kaya po natutuwa po ako na dito po sa birth town ng aking nanay magsisimula ang project po ng NHA under naman po sa Region 4. Sa Chaong po ay meron pong 1,945 units na itatanong, pero ang phase 1 po natin ay nasa 663. Ang Candelaria po ay may 2,404 at meron din po tayong phase 1 na 663. Gayun din po ang Sariaya Residences, 663 units din po. Ay nga pala po, ang Chaong po, ang pangalan po ng kanilang housing ay Villa del Rancho. Ang Candelaria naman po ay Banahaw Residences. Ang Lucena po ay Ciudad Real. At ang Pagbilao po na may 1,309
ay Vista del Rio. Ito po ay sisimula ng National Housing Authority at tatapusin po ito sa susunod na taon upang maipamahagi agad sa atin pong mga kababayan na maapektuhan po ng ating railway or ating ng South Long Haul Project. Muli, magandang hapon po sa inyo. Okay, maraming salamat. Palakpakan po natin si Sir Roderick T. Ibanez, ang Regional Manager ng National Housing Authority. It is time to hear inspiring words or words of wisdom from our guest of honor sa araw na ito. We would like to request the General Manager of the National Housing Authority to give us some words of inspiration or words of encouragement. Palakpakan natin. Honorable Joben A. Tay. Maraming salamat sa aming Regional Manager Eric Ibanez sa project brief ngayon. Ngayon alam ko na po bakit po tayo narito ngayong araw. Ang pinaka-importante po ngayong araw, ang mga minamahal na benepisyaryo po, NHOA sa narito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nandito ngayon upang pangunahan ang groundbreaking ceremony ng proyektong pabahay para sa mga pamilyang maapektuhan ng PNR South Long Haul Project dito sa San Pablo, Laguna, pati na rin po sa Quezon. Ang St. Bart Southfield Heights na itatayo sa lugar na ito ay may 1,099 units na magsisilbing permanent housing ng mga pamilyang maapektuhan ng bagong proyekto ng PNR. Ito ay alinsunod sa mandato ng National Housing Authority na mag-build ng mga tahanan at bigyan ng ating mga kabayan ng tahanan na tatamaan ng proyektong gobyerno. Meron po tayong 4 na proyektong pabahay na itatayo para maging bagong komunidad ng ating mga kababayang dadaan na malawakang infrastruktura ng DOTR at ang PNR. Dito sa kalapit na probinsya ng Quezon, itatayo rin natin ang Villa de Rancho Home sa Chaom, Banahaw View Residences sa Candelaria, Sariaya Residences sa Sariaya, at Vista del Rio Residences sa Pagbilao, pati na rin po sa Lucena. Bilang suporta sa hangarin at layunin ng bagong Pilipinas, asahan po ninyo ng NHA ay patuloy na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang matiwasay nating mailunsad ang mga proyektong pabahay patungo sa pagpapaunlad ng inyong komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Naway ang mga pabahay na ito ay magsilbing instrumento sa ating magiging benepisyaryo upang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Hangad namin sa NHA na payamanin at alagaan at mahalin niyo po ang mga tahanang ito. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa General Manager ng National Housing Authority, Joben A. Tay. And as we continue the program this afternoon, I guess it is but right that we hear words from the Secretary of the SUD. On behalf po of our Secretary of the SUD, Jose Rizalino Jerry L. Acosar, please welcome po Attorney Gary V. De Guzman to give us another message. Maraming salamat po. Di po ako si Secretary Acosar. Mas pogi po sa akin yun. Ako po si Yusek Gary de Guzman. Isa po akong Batanggenyo. Kaya naririnig kong nagsasalita si Vice Mayor. Talagang puntong-puntong Batanggenyo. Kaya ako'y magsasalita din ng Batanggenyo. Ang pinakabida po ngayon, ang ating mga benepisyaryo. Pero bago ko bigay ang mensahe ni Secretary Acosar, hayaan yung batiin ko kayo ng isang bagong Pilipinas na hapon. Yan po ang slogan ng ating Presidente, BBM. Sa bagong Pilipinas po, isang flagship project, ang pambansang pabahay para sa Pilipino. At ito po ang gagawin ng NHA at saka ng DOTR po ay part ng pabahay ng Presidente. Nagkataon naman na na-appoint ako ngayon sa DSUD, kaya hindi na sila ngayon pwedeng magpatulog-tulog. Kailangang i-deliver natin yung mga pondo na binaba sa amin. Ang trabaho po ng DSUD ay mag-coordinate
makinig para mapabilis ang lahat ng proyektong ito. At ako po'y naniniwala na sa pamumuno ng ating magaling na Secretary Jaime Bautista ng DOTR, sigurado pong may i-deliver at magagawa ang disenteng pabahay para sa ating mga mahal na benepisyaryo. Hindi po ito bago. Nakapag-deliver na po kami at nakapag-turnover na kami sa San Fernando. Yung nakikita nyo magandang model house doon sa tabi, makikita ko ninyo. Ganyan ho ang i-deliver at na-i-deliver na namin sa San Fernando. Pero ganun pa man, napakaganda ng lugar. Nasa gitna tayo ng parang. Sana naman, yung dinaanan natin na daan, pagtulong-tulungan din natin na magawa. At ako'y naniniwala na nandito ngayon si Vice Mayor Dulago, siguradong gagawin niya ang daan, gagawin niya semento, papasok dito para maging bagaan at maganda naman ang buhay ng ating mga benepisyaryo. Sa ngalan po ni Secretary Acosar, magandang hapon at magaganda kayong lahat at mga pogi. Salamat po. Maraming salamat po, Attorney Gary De Guzman. Panahon na para marinig natin ang mensahe mula sa DOTR. Ladies and gentlemen, let us welcome the Secretary of DOTR, Honorable Jaime Bautista. Maraming salamat po. Magsiupo po tayo. Unang-una po, ako'y nagpasalamat sa inyong pagdalo dito sa napaka-importanting celebration natin. No? Ito po yung groundbreaking ceremony for the construction of resettlement sites for the Philippine National Railway South Long Haul Project. No? Alam niyo po, itong project na ito ng Department of Transportation ay napaka-importanting project. No? Nabanggit na po nung ibang naunang nagsalita na ito po ay magbibigay ng maginhawang travel experience para sa ating lahat. No? And at the same time, magiging mabilis po yung ating pagbibiyahe from one place to another. And para po ma-implement namin itong project na to, ay kailangan namin i-relocate yung mga tinatawag nating informal settlers na maapektuhan ng construction ng ating railway system. No? And nagpapasalamat po kami dito sa mga kasama natin dito, mga members ng Homeowners Association, no? Sa inyong suporta dito sa project na to. No? Alam niyo po kung inyong iisipin, napaka-importante din po ng inyong suporta dahil magiging safe yung pagtakbo ng aming mga train, no? Kung marirelocate po namin kayo sa mas magandang lugar. No? At the same time, ay mag-i-improve po yung inyong pamumuhay. No? Magkakaroon kayo ng mas magandang pabahay. No? Malinis, no? Maayos. No? Katulad po nung ating nakita dito sa labas. No? Ganun din po ang gagawin namin dito sa parte ng Laguna, Quezon. No? Ililipat po namin kayo sa napakaganda at napakaayos na resettlement area. Provide po kami sa inyo ng magandang facilities. No? And we assure po na ang Department of Transportation ay magpo-provide ng tamang at sapat na pondo para matapos itong project na to. No? I understand gagawa po tayo ng mga almost 9,000 units. No? So ang dami po mabibigyan ng benepisyo dito sa 9,000 units na to. Uunlad ang ating buhay, mapapagaan ang ating day-to-day na pamumuhay, pagtira sa ating bagong bahay. No? And ang hihilingin ko lang po sa inyo ay mahalin natin itong ating magiging bagong mga bahay, no? Itong ating resettlement area. No? Panatilihin po natin ang kalinisan at ang kagandahan ng ating resettlement areas. No? So, muli
National Housing Authority, ang DSUD, no? And ang aming mga kasama sa DOTR sa kanilang suporta, no? Upang maging maayos itong ating proyekto na to. Muli, magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po.